Tiniyak ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga estudyante ngayong unang araw ng pasukan. Bukod sa mga nagbabantay ng trapiko, may mga ipinakalat ding EOD K9 Bomb Squad na nag-inspeksyon sa paligid ng mga eskwelahan. Si Bien Manalo sa report. Rise and Shine, Bien. Rise and Shine, Diana. All set na ang pamunuan ng President Corazon Aquino Elementary School sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Na ang karamihan ng mga estudyante sa muli nilang pagbabalik sa mga eskwelahan. Katunayan, pasado alas 4:30 pa lang ng umaga ay pumasok na ang tatlong magkakapatid na ito na sina Cloud na grade 2 student, si Sai na grade 4 student at si Justine na nasa ika-6 na baitang. Sila ang early birds ngayong first day of class. Excited po ako makita ang mga teacher ko tsaka po kaklase ko para po di ako malate. Nag-ayos ng uniforme tsaka natulog ng maga. Ang kanilang ina naman na si Jubilin, excited na rin sa unang araw ng klase ng kanyang mga anak. Para po hindi sila malate sa traffic po, saka para po hindi masikip sa pagpasok po sa eskwelahan. Hindi po siksikan. Pumasok po sila ng maaga tapos maano po sila ng mga teacher po nila para hindi po sila maligaw at maayos po silang makapag-aral. Ang batang ito naman, excited at handa na rin sa kanyang first day of class. Ayon sa pamunuan ng school, mahigit 8,000 estudyante ang naka-enroll sa President Corazon Aquino Elementary School ngayong school year 2023-2024 na inaasahang tataas pa bago matapos ang buwan. For school year 2023-2024, we have increasing enrollees. Talagang inaasahan namin lalaki sapagkat in the enrollment period, marami na rin ang ating mga transferred in. They are from the private school. Kaya talagang this time, we could see now the actual enrollment of our teachers, and at the same time, I am assuring na increasing of enrollment tayo ngayon. They are all excited, and lahat naman nakita nyo siguro, even you could make it silip with their room, ay talaga nga naman din well prepared. Wala na rin yung mga poster posted in their wall. Tiniyak naman ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at seguridad sa paligid ng eskwelahan. Katunayan, nasa mahigit 10 LTO law enforcement officers ang nakadeploy para isaayos ang trapiko sa paligid ng eskwelahan. Para po magmando ng trapiko. Hindi lang po yun to ensure the safety po ng ating road user, particular po ng ating mga estudyante. Marami po kaming mga nasita na mga motorista, particular yung mga naghahatid po ng mga bata. Angkas po nila yung mga bata sa motorsiklo, wala pong helmet, minsan 3, 4 pa po yung angkas-angkas. Pinagsabihan po muna namin. Maaga ring nagtungo sa eskwelahan ang EOD K9 Bomb Squad upang mag-inspeksyon at matiyak ang kaayusan at seguridad sa paligid ng paaralan. Dayan, hinihikayat naman ng PNP ang pamunuan ng mga eskwelahan na magsagawa ng inspeksyon. Ito ay para walang makalusot na illegal weapons o droga sa mga paaralan. Samantala, handa rin nila silang umagapay sa pag-iimbestiga sa mga kaso ng bullying na maire-report sa kanila, Dayan. Ito naman yung tinututukang issue tuwing may pasukan, ito nga bullying. At Dayan, update lang kaninang alas 6 ng umaga ay nagsimula ang flag ceremony dito at sa ngayon, Dayan, ay nagsisimula na yung klase dito sa President Corazon Aquino Elementary School. At yan muna ang update dito, Dayan. Balik sa'yo. Bien, mukhang talagang naging excited yung ating mga estudyante sa kanilang pagbabalik eskwela. Tanong ko na lang din, Bien, dyan rin ba sa particular na eskwelahan na yan, meron ding shifting ng mga estudyante? Kung may morning, may mid and evening shift, Bien? Dayan, nakausap natin kanina si principal, si Dr. Rosal, meron Dayan, may shifting sila morning at saka sa hapon. Meron din silang blended learning, Dayan, na kung saan 3 araw papasok yung estudyante at 2 araw naman na nasa bahay na online learning naman, Dayan. Alright, well, good luck sa ating mga estudyante sa kanilang first day of school. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.